Mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, magandang pag-usapan po Ito hong reaction po mga kabida ng mga opisyal po ng Baguio City Government Dito ho sa ginawa po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, kung saan po vinito po niya ito hong amendment sana mga kabida sa revised Baguio City Charter Okay? Although yung Baguio City ay hindi na po component city yan, isa pong highly urbanized city po mga kabida. Meron pong autonomy yan, pero meron kasing provision doon sa charter na yon kung saan po ay ni-require mga kabida ito hong Baguio City, lalong-lalo na po kapag sila po ay pumasa po ng mga ordinansa, kailangan hong idaan mga kabida for approval dyan po sa Benguet Provincial Board, which is, kung tutuusin po natin, kung meron na pong autonomy, kapag chartered city na po ang isang LGU, independent na po yan. Okay? Hindi na po kailangang dumaan pa sa provincial board kung saan sakop po itong LGU na ito, sa mga ordinances po na ipapasa po mga kabida ng city, ng Baguio City, po. So, yun po yung defect doon po sa charter po nila. Kaya nagkaroon po ng amendments mga kabida. Alright? Meron pong House Bill na ipinasa po dyan sa House of Representatives. Kaso lang po, vinito po ni PBBM. Para bang lumabas po mga kabida ang interpretasyon po ng mga opisyal po ng City Government of Baguio, parang resback po yan ng Pangulo, dahil alam naman po natin kung gaano po ka-critic po itong si Mayor Benji Magalong po ng Baguio City mga kabida sa Marcos administration, Ito, babasahin ko lang po itong headline po mga kabida ng The Philippine Star, posted po ito actually nung April 13 po, okay? Ang kanila pong headline ito po: Marcos veto of Baguio Charter changes draws criticisms. Ito po, babasahin ko. President Ferdinand Marcos Jr.'s veto of amendments to the revised Baguio City Charter has sparked criticisms from the city officials and civic leaders. Ayun. Councilor Jose Molintas, who chairs the City Council's committees on Public Protection and Safety, Peace and Order, and Laws, Human Rights and Justice, expressed concern over the President's move, saying the amendments merely sought to correct 3 provisions of the Charter. Okay. Among the proposed amendments in House Bill number 7406 was the removal of a provision requiring Baguio to transmit all ordinances to Benguet Provincial Board for approval. A condition officials say undermines the city's autonomy as a highly urbanized city. Ayun. Yun nga nagtataka nga ako kung bakit meron pong ganung provision po mga kabida, Considering ang Baguio City po ay isang autonomous city, isang chartered city, at highly urbanized city, Okay? Eto, tuloy po tayo mga kabida. Sabi po ni Molintas, this would have effectively reduced Baguio to a component city. Totoo po yun, Ang prinsipyo kasi ng component city po mga kabida, ganito po yun. Ilagay po natin sa tamang perspective, po. Pag ikaw po, o pag ang isang city po ay component, marami pong mga cities po na component cities ang tawag, Ang ibig sabihin yan mga kabida, under po sila ng isang probinsya. Pagbigay po ako ng example, yung Kidapawan City po. Okay? Kidapawan City is a component city of North Cotabato. So, lahat ng mga ordinances po mga kabida na ipapasa po dyan sa Kidapawan City ay dadaan muna yan sa provincial o Cotabato Provincial Board for approval bago po ito to be implemented po mga kabida sa Kidapawan City, So yun yung
disadvantage po. Okay? Magtagal pa po yan doon sa provincial board bago po ito ma-implement po mga kabida, no? Dito ho sa nangyari po mga kabida sa Baguio City, parang na-reduce yung status po ng Baguio City bilang chartered city, okay? Naging component city na po mga kabida. Kung hindi ho ito i-amend ito hong provision na ito. Alright? Ito po. House Bill 7406 also aim to exclude the Camp John Hay management from Baguio's Special Land Use Committee and repeals Section 55 of the revised charter, which expanded land area under the Bases Conversion and Development Authority o BCDA from 570 hectares to 625 hectares. I expected the veto because the President is pro-BCDA, Molinta said. What I fear more is Congress pushing another bill giving BCDA greater authority to sell land under its jurisdiction, weakening the city's regulatory power. Ayun. So yun yung pangamba po ng mga city officials po mga kabida. Parang mawawala na po yung control po ng Baguio City government dito ho sa ibebentang mga lupa within the city. Alright? Eto, sabi po ni Councilor Isabelo Cosalan, the veto was a missed opportunity to rectify harmful provisions. The charter is the legal foundation of how Baguio functions. If the foundation is flawed, everything we build on top of it is also at risk. Ayan. So sa madaling salita po mga kabida, meron pong mga interpretasyon na isa ho itong rest back po ng Malacanang, dahil nga dun po sa pagiging kritiko po ni Mayor Benjamin Magalong sa Marcos administration. Pero kung titingnan po natin yung reasons, yung amendments po mga kabida doon po sa charter ng Baguio City, napaka-valid po yun. Napaka-valid po yun. Mantakin nyo urbanized, highly urbanized city na po. Meron pong autonomy, chartered city na po yun. Pero hindi ho nila napansin yung tatlong provisions. Okay? Yung isa yung pinakamatindi, yung kailangan pa po ng approval mula sa provincial board every time meron pong ipapasang ordinansa po itong Baguio City po mga kabida. Which is available lang po yan doon po sa mga component cities at hindi ho sa highly urbanized at chartered cities po mga kabida. Kagaya po ng Baguio City. Although hindi ho natin alam kung ano po yung rason, grounds po ng Pangulo kung bakit po niya vinito, ito hong napakahalagang usapin sana, mga kabida, dyan po sa Baguio City. Pero yun nga, hindi ho maiwasan yung pagdududa po ng mga opisyal po ng Baguio City na baka nga rest back po ito ng Malacanang. Parang hindi ho isinalang-alang po makabida ng Pangulo yung magiging benefit po ng proposed bill na yon para po sa Baguio City po mga kabida. Just like doon po sa control po ng mga for sale land diyan po sa Baguio City. Meron pong regulatory power po itong city government pero dahil ho dito sa ipupush po ng House of Representatives po mga kabida, nabigyan po ng mas malaking kapangyarihan ito pong BCDA, parang magiging weak yung regulatory power po ng Baguio City government dahil po dyan mga kabida. So yun, mga importanteng mga bagay sana yun na makakabenepisyo po mga kabida sa mga taga Baguio ng mga mamamayan ng Baguio City Pero dahil ho sa vinito po ng Pangulo, so hanggang ngayon po mga kabida patuloy po yung Baguio City government na humihiling po ng approval
mula sa Provincial Board po ng Benguet para po sa implementation po mga kabida ng kanila hong mga ordinances, which is para sa akin po weird po mga kabida, no? Weird po yun, ano? So dapat linawin po ng Pangulo kung bakit po hindi ho inaprubahan, bakit po vinito, ano? Okay? Kasi ho, yun nga, kung wala hong statement yung Malacanang patungkol ho dito po mga kabida, hanggang ngayon po patuloy pong iisipin po ng mga opisyal po ng Baguio City na isa po itong reshback, isang paghihigante, ano, yung ginawa po ng Pangulo na i-veto po yung kanila hong amendment sana doon po sa kanila hong charter, mga kabida. Okay? So, para po sa inyo, your comments and your opinion, please comment down mga kabida. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.